Magandang Huwebes ng hapon po mga kababayan. My name is Janelle So, your kababayan in Los Angeles. Marami po tayong pag-uusapan ngayong hapon sa ating programa. From immigration to community to entertainment. You know, our kababayan performers today, they tried to participate in a reality show and they were told that they were too young. So, ipapakilala po namin sila sa inyo ngayong hapon and you be the judge. Pero bago ang lahat, ito naman po ang mga latest and hottest showbiz chismis hatid sa atin ng Pinoy Insider. The latest chismes in Philippine show business is brought to you by Pinoy Insider, your #1 source of Filipino entertainment news. Joining us from Manila, napakaaga pong gumigising ni Eugene Asis para makipagchismisan sa atin dito sa Kababayan LA. Hello and welcome to Kababayan LA, Eugene. Yes, it's a pleasure for me to give you the latest showbiz news today. All right, pag-usapan natin si Kris Aquino. What's the latest? So she's one of the favorite topics sa where Philippine show business is concerned. Oo, hindi lang sa talagang Philippine showbiz, kundi sa mga internet vlogs. Si Kris Aquino pala ay kulang pa ang mga papeles sa kanyang annulment ni James Yap. Kahit pala nung January pa na ibigay sa kanyang papeles sa annulment, ay may kulang pa. Dahil hindi pa na ipadadala ng National Statistics Office ang certification na siya isang tunay na single. At may aayusin pa si Kris na 3 properties nila ni James. At ano ba, Janelle, na kahit nga maayos ng lahat na ito, kung hindi pa rin siya pwedeng ma-inlove. Dahil ayaw itong mangyari ng kanyang bunsong anak ni James Yap Jr. or si Bimbi. Ayan, pero is Kris Aquino ba dating these days? Wala rin balita eh. Wala talaga because yun nga, bukod sa problema, ayaw talaga ng kanyang anak. At a very quick update lang, Janelle, sa kanyang career, ito pala si Kris ay bumalik na sa cast ng pelikulang Sister Raka na pinangungunahan din ni Vice Ganda kung saan una siyang nag-back out for health reasons daw. Pero hindi tinanggap ng Metro Manila Film Festival, committee ang gusto ng Star Cinema na palitan si Kris ng komedyante si Ai de las Alas. Dahil hindi raw itong original cast na isinabit sa kanila. Nasa ruling ng MMFF committee na kung ano ang una lang pinaprubahan, yun ang dapat sundin. Alam na naman natin, kapatid ng presidente, so hindi siya pwedeng gumawa ng kanyang sariling ruling. Alright, so si Kris Aquino magtatrabaho na lang muna, wala munang love life. Ito naman, ang love life ni Derek Ramsey at trabaho na rin dahil sinabi daw niya na he's okay to work with his ex-girlfriend na si Angelica Panganiban at yung narurumored boyfriend ni Angelica ngayon na si John Lloyd. Yes, oo. At sinabi nga ni Derek na talagang okay naman sa kanya makatrabaho si Angelica at ang current boyfriend na si John Lloyd Cruz sa isang pelikula. Dahil ayon sa hang actor ay nakamove on na naman siya at wala na siyang problema kung makaharap na sa Angelica. At tungkol naman kay John Lloyd, ayon kay Derek ay napakahusay na aktor nito at marami siyang matututuhan dito kung sakaling magkasama sila sa isang pelikula. At alam mo bang itong si John Lloyd pala ay parang third choice lamang sa pelikula nila ni Ann Curtis. Okay. Dahil itong si Bea Alonso, dahil na The Mistress, dahil ito pala si Derek ang talagang choice ng mga producers. Pero dahil nga lumipat siya sa TV5, hindi na siya kinuha. Pero ito ang tanong, gusto naman kayang makasama ni na Angelica at John Lloyd si Derek? So, yun ang tanong. Ayan, so next time mo makausap si Angelica at si John Lloyd, itanong mo yan sa kanila. Very quickly, Eugene, so inamin na ba ng dalawa na may relationship sila? Actually, hindi talaga yung sinabing sila na nga, pero yung, siyempre, actions speak louder than words. And then, ito namang si Derek, kamusta naman ang kanyang love life? Dahil maraming mag-a-apply. Well, mayroon siyang idinidate na isang girl, pero hindi ito yung sinasabi ng iba na yung si Jessie Minjola na isang artista sa ABS-CBN, kundi isang non-showbiz girl. At okay naman daw sila. Kaya sabi ni Derek, huwag na munang ungkating kung sino itong non-showbiz girl nito para
hindi masira ang kanilang relationship. Ayan. Okay. Ngayon, ito namang mga sangkatutak na artista na pumapasok sa showbiz, sabi nila, dalawa lang daw ang inaasam na profession or trabaho ng ating mga kababayan. And this is not a good thing, obviously. They either want to be actors or they want to be politicians. At itong mga artista ngayon na sasabak na rin sa politika ay mukhang pinapakyaw na lahat. Oo, tama ka dyan, Janelle. Alam ba, sa premier cities ng Pilipinas, ang Manila at Quezon City, ay talaga namang mga artista ang naglalaban. May electionist bilang mayor si Herbert Bautista sa Quezon City, gayon din si Roderick Paulate at itong si Alfred Vargas bilang konsehal. At sa Maynila, dalawang aktor ang naglalaban bilang vice mayor, sina Isko Moreno na dati taga-Dax Entertainment na incumbent vice mayor ngayon, at ang number one konsehal niya si Lou Veloso, na napanood natin kamakailan lamang sa pelikulang Born Legacy. Siyempre si dating Pangulo at aktor na si Joseph Estrada ang lalaban kay Mayor Alfredo Lim bilang mayor. Ang dami. Ang dami. At hindi pa natin pwedeng kalimutan si Governor V ng Batangas, si Christopher De Leon naman bilang congressman din sa Batangas, si Ari Hercito na re-electionist bilang governor ng Laguna. And ito, Jinky Pacquiao, lalaban na rin na vice governor sa Sarangani. Tama ba yun? Yes, oo. Ito nga yung pinakamalaking bakit ngayon sa politika dito sa Pilipinas. Bakit daw tatakbo ang misis ni Manny Pacquiao na si Jinky bilang vice governor ng Sarangani province? Okay. Well, sabi naman ni Jinky, hindi raw nakukuha ang husay ng isang politiko sa katalinuhan, kundi sa busilak na puso sa paglilingkod sa bayan. And I believe that, Eugene, pero sa dami na rin ng mga artistang pumasok sa politika and not all of them were able to do good for our country, as a journalist, as a columnist, as editor-in-chief of one of the leading Filipino-American entertainment newspapers here in the U.S., ano bang assessment mo sa mga artistang ito na nag-aambisyon na maging mga politicians and public servants? Actually, mayroon naman talaga sa kanilang mahusay maglingkod sa bayan. Pero sa nakikita natin, kung bibigyan ako ng laya sa pagpapahayag, sa tingin ko mga 50% lamang sa kanilang talaga nakaka-deliver ng sinasabi natin talagang magandang serbisyo para sa bayan. Alright. So, alam mo naman dito sa Pilipinas, dinadaan sa popularity, hindi yung sa sinasabi nga ng katulad nga na sinabi ni Jinky na hindi raw nadadaan sa katalinuhan ng isang mahusay na politiko, kundi sa busilak na paglilingkod sa bayan. Pero as it is, hindi ganun ang nangyayari. Titignan natin at abangan natin ang mga developments sa mga balitang yan. But for now, Eugene, thank you for sharing those stories with us. Yes, thank you very much and good afternoon sa inyo lahat dyan. Eugene Assis is the editor-in-chief of Pinoy Insider. The Pinoy Insider is, of course, the only 100% entertainment newspaper available to us kababayans here in Southern California. For more information, log on to their website, thepinoyinsider.com. Immigration update when we return on Kababayan LA. Don't go away.